Hello kasangga, kumusta ka ngayong araw? Ngayon ay day 13 ng ating Kasangga Vlog Challenge. At kung ngayon lamang tayo nagkita kasangga, ako nga pala si Jumil, isa akong machinist dito sa Sydney. At bakit ko ba ito binabahagi sa iyo kasangga? Kasi kasangga, meron tayong kalaban dito. Ang kalaban natin dito sa ibang bansa kasangga, yung kahirapan ng ating sitwasyon. No, hindi tayo lahat dito ay lahat maalwan ng ating sitwasyon. Lahat tayo dito ay puspusan ang ating pagtatrabaho, kaya hindi madali ang ating sitwasyon dito. Yun yung ating kalaban dito. At para alis tayo sa sitwasyon na yung kasangga, naniniwala ako kasangga na ang pagninegosyo dito sa ibang bansa ang siyang sagot para makawala tayo doon. Kaya kung naniniwala ka doon kasangga, mag-join ka sa ating KAUPH, samahan mo ako kasangga, sama-sama tayong solusyonan yung mapagandang ating buhay dito sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagninegosyo. Mag-join ka dun kasangga at sama-sama nating pagbigay tayo ng sama-samang paraan para mapagandang ating buhay. Join ka dun kasangga, magkita-kita tayo doon. Dahil naniniwala ako sa iyo kasangga na basta may malaking pangarap ka, kasangga na kita. So kita tayo dun kasangga. Pauwi na tayo ngayon at gabi ng ating pasok panggabi. Pauwi na tayo ngayon, tumaga, antok na ako. Kakain muna tayo ng apple dahil gutom na ako bago mo sa bahay. Yun lang kasangga. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating Kasangga Vlog Challenge no, 365 yan. At ngayon palang kasangga, nagpasalamat na ako sa iyo. Kung hindi ka pa pala kasangga nakaka-follow, follow mo naman to dahil marami tayong gagawin in the future. Marami tayong gagawing makakabuluhang bagay. Hindi lang ito ang pagbablog natin ay hindi lang para sumikat, hindi tayo nagpasikat dito, tayo ay may ginagawa at may sinusolusyonan tayong isang bagay na i-announce ko sa ika-365 na araw ng ating pagbablog, no? At sana wag mong mamiss yung kasangga, kaya pumasok ka dun sa KAUPH, yun ay Kasangga Ako, United Pinoy Hanap Buhay, no? Kita-kita tayo doon at sama-sama tayong may gagawin tayong in the future, no? Yun lang kasangga, tara, mag-drive na tayo habang kumakain ng apple dahil gutom na ako. Samahan mo ako sa day 13. Samahan mo kami ngayon sa aming pag-vlog mamaya ng aking mga kids. At sila ngayon ay araw nila ngayon, ang pasok na naman nila ngayon. Unang araw sa eskwelahan. Kaya balik sa normal na naman ang normal na pang-araw-araw ng mga bata. Yun lang kasangga. Kita tayo sa bahay. Hello mga kasangga. Tapos na tayo mag-almasal at nagkape tayo. Antok na ako, nagpapaantok ako gawa nung para masarap ang aking tulog. Antok na ako. Meron akong ipaprank ko ngayon si Kati. Paprank ko siya ngayon. May sasabihin, magjo-joke time ka ako kasangga, no? Pakinggan nyo kasangga, magjo-joke time ako. Magjo-joke time ko si Kati, no? Han, alam mo kung pinakinggan ko lang sana yung sinabi sa akin nung kumpare ko, hindi sana ako naggaganito. Hindi ko maintindihan at kay Connie lang narinig ko. Sabi ko kung pinakinggan ko lang sana yung sinabi sa akin nung kumpare ko, hindi sana ako naggaganito. Han, sabi ko kung pinakinggan ko lang sana yung sinabi sa akin yung kumpare ko, nanalo siguro ako sa loto. Ano? Hindi ko nga alam, kaya nga hindi ko napakinggan eh. Si Mama. Ano sa loto, hindi ka magkakaya. Anong gagawin? Hindi na anong ating joke time. Hindi na gumana. Hindi gumana ang ating joke time kasangga. Pantok na tayo kasangga. Matulog na tayo kasi mag-8 na rin. No? 7:30 na. At kailangan natin matulog kasi maganda ngayon at papaano kasi malamig, taglamig. Kaya okay lang matulog sa umaga. Alam nyo kasangga mahirap dito pag summer. Yung summer tapos panggabi ka. Ang hirap nun. Kasi ang init sa tanghali, sa umaga. Hindi ka makatulog na maayos. Pero pag ganitong taglamig, nasarap matulog. Kaya ayos lang na. Tulog na tayo kasangga. Kasi nakakaantok na. Hello kasangga. Nagising ako na. Hello kasangga. Ako yan. Nagising ako kasangga. Gawa ng alanganin kasangga. Nagkatok kasi kasanggang nagbabahay-bahay dito sa amin na galing yata sa Jehovah's. Malakas yung katok sa aming pinto kaya medyo nagising ako. Nandoon naman si Kati sa likod kaya hindi niya narinig. Pero hindi ko na pinagbuksan gawa ng antok ako eh. Saka dati kasi may pumunta na din dito pagbuksan namin
binalik-balikan kami. Kami naman, wala naman kaming problema sa ganun. Pero kasi kami ay saradong Catholic na talagang kami ay mamanata bilang Katoliko. Kaya ayaw naman namin silang pabalik-balikin dito at na para ano sa kanila kasi wala na nga kaming time time mag-serve din sa choir sa simbahan. So kami naman, ayaw naman namin silang paasahin na pabalik-balikin dito. Then eventually, talagang hindi naman nila kami mayayaya ng dahil nga kami ay panata sa Katoliko, kaming pamilya. Hindi na lang namin din sila in-entertain. Actually, hindi na namin sila in-entertain dahil nga, yun, siyempre pabalik-balikin mo ba naman yung tao na aasa din yun na mag-ano ka sa kanila, pero alam nyo naman sa sarili nyo na hindi man nga pwedeng ganon dahil nga siyempre Katoliko tayo na ano tayo na build up tayo bilang Catholic. Walang masama dun sa ibang religion, we respect every religion, no? Kasi lahat naman tayo, kung saan tayo nanampalataya, yun yung importante. Wala tayong against sa kahit anong religion pa yan, no? We respect each other. Kasi yan yung ating belief. Doon tayo naniniwala sa kung saan tayo naniniwala, di ba? At nare-respeto natin yung ganong paniniwala ng bawat isa, no? Kaya nga ayaw na rin naming halos entertain din yung pagpunta-punta dito ng sa aming bahay dahil nga alam naman namin kami ay talagang saradong Katoliko. Hindi lang natatimingan na gising ako at sasabihan ko nga ng maayos na ganun nga. Hindi na nga ako matok. Hindi ko na rin napagbuksan at antok na antok nga ako pero nakita ko paalis na nung pagbangon ko pagding ko sa bintana. Yun, kaya naalimpungatan lang ako. Hindi na tuloy ako makatulog dahil panggabi kasi tayo ngayong araw. Hindi ako makatulog ang panggabi kasi kasangga, once magising ka, lalo't may tulog ka na ng mga 2 oras, 3 oras, ang hirap na ulit matulog niyan. Kahit naman sa pag normal, di ba, sa gabi, pag nagising ka ng alanganing mga tulog mo ng kalagitnaan ng gabi, di ba, ang hirap na matulog ulit. So yun yung pakiramdam ko ngayong kasangga. Hirap na akong makatulog ngayon. 3 oras pa lang tulog ko kasi natulog ako kanina halos alas 8 na rin dahil isipan ko mag-breakfast muna bago matulog. Nag-a-adjust pa ako ngayon 2 weeks ko na ngayon sa trabahong panggabi. Nag-a-adjust pa rin ako. Natulog ako alas 8. So, mga 11:30 kanina ako nagising. So, medyo 3 oras pa lang tulog ko, no? Ang hirap na naman ito matulog. Yun lang kasangga. Kain na lang muna siguro tayo ng kalamay na best in the world. Para ayun yung best in the world, Dahil, naghatid kasi si Kati sa mga bata. Dahil pasukan na pala ng pasukan na pala ngayon ng mga bata. Kaya maaga na rin nagigising yung mga bata at pati si Kate, hinatid niya rin yung mga bata. Siya ang tagahatid sa mga bata sa school. Ayun. Kaya hirap matulog. Masahin mo nga, Kuhan. Ew! Papamasahin na lang siguro kay Kate para makatulog. Minsan pagka talagang hindi na ako makatulog, nagpapatapal ako dito ng 50 sa noo Pag tinapala na ako dito ng 50, nakakatulog ako ng mahimbing Mahimbing tulog ko Saan ang 50? Dito, napapatapalan ako ng 50 dito, talagang naghihilik pa ako ng sobra Sobrang himbing ng tulog ko tag doon? Ilang mga kasangga. Ang hirap patulog mo kasangga. Pag panggabi ka, talagang struggle matulog. Buti na lang winter ngayon kahit paano hindi mainit. Kasi pag summer to, ganitong nagising ako, wala na to. Kasi mainit ng katawan, sa katawan. Kasangga, muna tayo? Pilitin nating makatulog ulit. Yung mga kasangga, bumangon muna tayo kasangga dahil nasira na yung tulog ko. Hindi ako makatulog na. Kahit pilitin kong pumikit, hindi na rin ako gaano makatulog. Kaya naisipan ko kumain na nga lang muna. Kasi mag-aalauna na. Naisipan kong kumain na lang para baka sakaling makatulog ulit ng konti pagkatapos nito. Kain tayo mga kasangga. Kain ako ng gulay nung isang araw. Gulay. Saka yung fried chicken kahapon. Ito. Fried chicken kahapon. Saka itong pita bread. Kasi mga kasangga, hindi na ako nagkakanin kasangga. Medyo nagabawas na tayo ng kanin ngayon. Paminsan-minsan na lang. Pero totally nga halos iniwasan ko nang wala Kaya itong pita bread ang aking naging alternative sa ngayon na
para hindi ako magkanin. Hindi ko alam kung parehas ba ang ano niya sa kanin, ang content ng kanyang ano, ng kanyang carbo, hindi ko alam. Basta ito lang yung naisip kong ipalit sa kanin, no? Ito yung ganito, oh, pita bread. Manipis lang siya, parang malaki siya, pero manipis lang siya. Ayun. Naalala niyo yung sa may palabas na sa The Passion of Christ, di ba yung inano ni Jesus Christ sa ganyan? Yung, ganito yun, di ba? Ito kasing pita bread mga kasangga, parang sa mga Middle East to eh, na mga tinapay sa mga Lebanese, gano'n. Basta mga Middle Eastern gano'n, pumunta sa kanila. Kaya pala naisip ko yung mga palabas pala nung araw na The Passion of Christ, di ba? Yung mga yung nagdalas supper na sila, di ba? Ito yung napipictures nun. Ito pala yun, no? Kasi gawa nga sa kanilang Middle East nga ang ano, di ba? Mga kasangga, kain muna tayo ngayon at baka sakaling makatulog tayo maya-maya. Kain tayo. Hello mga kasangga, ano muna tayo? Pamassage muna tayo para ma-relax yung katawan ko. Pamassage muna siguro tayo mga 10 to 20 minutes. Katapos ko lang kumain at ma-relax tayo dito sa massage. Hello massage chair. Hello, Master. Relaxing massage. Start relaxing massage. Oh, sarap. Sarap dito magpamassage lalo pag ano, ganyang masakit ang katawan mo, gano'n. Hello massage chair. Hello, Master. Pahinging 150. Pahinging 100. Hello, massage chair. Ayun nung magsagot nung humingi ako ng pera mga kasangga. Kanina nung mag-massage, sumasagot. Ngayon humingi akong pera, ayun nung sumagot. Hello, massage chair. Hello, Master. Pahinging 50. Pahinging 50. Hello, massage chair. Ayaw nang sumagot pag humingi ng pera. Hello, massage chair. Hello, massage chair. Hello, Master. Pahinging 20 na lang. Hello, massage chair. Hello, Master. Pahinging 20. Ayaw. Din naman mga kasangga. Kahit massage chair, taghirap eh. Ayaw mamigay eh. Masahe lang ang kaya eh. Taghirap din pati massage chair. Hello, massage chair. Hello, Master. Dream massage. Start dream massage. Pagka masahe, meron siya eh. Pero pag pera, wala eh. Ayaw pating sumagot agad. Hello, massage chair. Ayaw. Pag pera ang hingiin. Hello, massage chair. Hello, massage chair. Hello, massage chair. Hello, Master. Hindi na ako hingi ng pera. No. Kaya sumagot ka na kaagad. Hello, massage chair. Hello, Master. Pag hindi hingi ng pera, sagot ka agad. Pero pagka hingi ka ng pera, ang tagal na mag-reply. Ano siguro to ah? Yun lang mga kasangga. Pag kahit massager, pag pera ang usapan, hingi ka, ayaw rin mabigay eh. Taghirap din sa buhay. Papasahin muna tayo. Hello mga kasangga. Kanina pa ako kasangga, pa bangon-bangon, kanina pa ako pa pikit-pikit at pinipilit kong matulog. Pero hindi ako makatulog. Nagpamassage na ako doon sa massage chair. May pamasahehan na ano. Pero pagdating ko dito sa higaan, pinipilit kong pumikit. Hindi pa rin ako makapikit. Hindi ako makatulog. Anong oras na? Alas 3 na. Pasok ko alas 5. Sa 3 oras kalahati pa lang kasangga ang aking tulog. Hindi ko alam kung makatulog po at 1 oras sana para gumanda-ganda naman ang aking tulog. Mahirap matulog sa panggabi kasangga. At may nandito na yung mga bata at mag-iingay na naman yun sila kasi galing sa school. Kaya sigurado hindi na makakatulog. Ang hirap kasangga pag panggabi. Ang hirap mag-adjust. Kayo ba mga kasangga, yung mga panggabi dyan, paano ba nyo ba ginagawa yung pagtulog nyo para hindi kayo na-istorbo o hindi kayo pagising-gising? Comment naman kayo yung kasangga kung panggabi ka ngayon o dati kang natutulog sa panggabi. Anong mga tips nyo kasangga na mga paraan para hindi kayo maistorbo kahit na, halimbawa, tulad yan, may mga bata na mag-iingay. Anong mga tips kasangga para mahimbing ang ating tulog at kumpleto lagi? Ang kalaban kasi natin sa panggabi yung tulog eh. Pag kulang ang tulog mo, mahirap magtrabaho kasangga kasi lalo't sa aming trabaho, more on technical kami, nag-iisip kami lagi ng numbers, ng value sa machines. So pag mali yung na-input namin doon, mali ang trabaho namin. Patay yung aming trabaho. Kaya kailangan namin ng alertong pag-iisip at diwa. Dahil pag namali yung aming input sa machine, mali din yung kalalabasan ng PESA reject yung kasangga.
Kaya napaka-prone namin sa reject at sa quality ng trabaho pag yung aming tulog ay kulang. Comment ka naman dyan kasangga kung anong mga tips mo sa atin na mga paraan para mapagandang ating tulog sa panggabi na shift. Maraming salamat kasangga. Waiting ko pa rin matulog at mga 30 o 1 hour para may tayo, sapat na lakas. Yung mga kasangga, ay gising lang natin. Medyo pinilit kong matulog. Mukhang nakatulog naman ako ng siguro mga 1 oras din siguro pa. Ang hirap matulog sa panggabi, lalo't pag mga ganun pabangon-bangon. Yun lang. At least nakatulog ako ng mga 1 oras pa. Okay na yun. Kaysa naman hindi. Tara kasangga, prepare na tayo, papasok na tayo. Yung mga kasangga, kain muna tayo bago pumasok. At anong oras na rin. Say hi baby po! Mga kasangga. Yun, kain muna tayo. Nilagang babski. Namnamon, best in the world. Ating ulam. Gusto ko lang maghigop ng sabaw dahil kulang ang aking tulog. Gusto kong maghigop-higop na lang ng sabaw para may lakas tayo sa panggabi. What do you want to say to our kasangga baby po? Always stay strong and stay healthy. Okay. Mag-playlist ka sa mga kasangga. Grabe naman ang playlist. Silang mga kasangga, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong day 13 ng ating Kasangga Vlog Challenge. At please comment na rin dyan na malaman natin kung ano inyong mga bibigay na suggestions o tips para mapa-improve pa natin ang ating mga binibigay na valuable na contents na. At mag-follow ka na rin kasangga. Yung isang follow mo ay napaka-importante sa akin yan dahil yung isang follow mo ay ginaganahan tayo kasi may gagawin tayo in the future. Kaya pag medyo nakakapagdagdag tayo ng followers ay medyo ginaganahan din akong mag-upload ng mag-upload. Kaya please kasangga ngayon pa lang ay papasalamat na ako sa iyo dahil isang follow mo ay napakahalaga sa akin yan. At please na rin, subscribe ka na rin at i-share mo na rin to kasangga nang marami pa tayong ma-reach, no? Para kasi yung ating mga content ay informative. Kaya naniniwala ako kasangga na marami ding nangangailangan ng ating mga content, no? Dahil pagka may kabuluhan. Yun lang kasangga, maraming salamat at sa iyo kasangga, huwag kang mawala ng pag-asa kung ano man ang sitwasyon mo ngayon kasi naniniwala ako sa iyo na kasangga na ngayon lang yan at laban lang, no? At yung kasangga, join ka sa ating KAUPE, yun ay samahan ng mga Pilipino na malalakas ang loob na kahit tayo ay palpak-palpak sa buhay, patuloy tayong lalaban at tulang sa UAM. Yun, hanapin mo sa Facebook group ang KAUPE. No, nirename ko na yun. Ay kasangga ako. United Pinoy Entrepreneurs, no? Kaya hanapin mo na kasangga at kita-kita tayo doon. Yun lang kasangga kasi naniniwala ako sa iyo kasangga na basta may malaking pangarap ka, kasangga na kita. Ngayon lang, maraming salamat. Jimmy Ignacio. Pasok na tayo kasangga. Na tayo, alas 6 na ngayon dito. Medyo na late ako ng pasok dahil pinilit kong matulog ng extend. Ang hirap kasi pagka bumangon ng at wala rin tulog. Di baling na late ako basta tama yung tulog ko. Tara, pasok na tayo. Gabi na dito, oh. Anong oras na rin kasi? Alas 6 na. Tara, inabuti na tayo ng gabi. Tapos na ulit ang ating araw ngayon sa day 13. Bukas ulit.